Aba, Johan, baka naman nag-aadik ka na. Bati ni Aling Loling sa akin. Masama yang bagsasyabu, baka mamaya matokhang ka. Dagdag pa ng matanda. Kumunot ang noo ko sa narinig. Ano bang pinag-iisip nitong matandang to? Bumili muna ako sa kanya ng energy drink at saka sinagot ang hindi ko alam kung paratang na hinala na ewan. Nay, kung nagsasyabu ako, dilat na dilat sana mga mata ko ngayon. Sagot ko. Yung ano ba yun? Yung parang sigarilyo? Arwana ba yun? Arwana? Huminga ako ng malalim. Nay, marijuana ho yun, Nay. Isda ho yung tinutukoy nyo eh. Ayan. Napanood ko yan sa Facebook eh. Teka nga, bakit alam mo yung mga yan? Baka ano ka ha? Nakangising putrages na hinala ulit ng matanda. Nay, mukha ba akong pusher? Grabe naman kayo. Siyempre napanood ko rin sa Facebook. Kayo talaga oo. Tinungga ko ang hawak na energy drink. Antok na talaga ako, Nay. Grabe, tas ganyan pa kayo. Bakit ba hindi ka matulog? Tanong nito. Hindi pwede. Mahalaga itong ipinagagawa ng amo ko. Uy, Johan. Kumusta? Mula sa kung saan ay biglang sumulpot si Daria. Nagulat kaming pareho ni Aling Loling at nagkatinginan pa dahil nga sa bigla ang pagdating ng babae. Eto, puyat. Kapag hindi pa natigil tong kaletsehan na to, baka humandusay na lang ako bigla sa kalsada. Ano ba yun? Tanong pa nito. Umiling ako. Importanteng trabaho. Pagod na ako. Talagang napapagod na ako. Sanay ako sa puwetan sa totoo lang. Pero yung 2 gabi kang pupuyati ng kalabang hindi mo alam kung kailan aatake o kung paano papatayin, abay, ibang usapan na yon. Hindi lang katawan kundi pati isip mo pagod. Ganun ba? Ani Daria. Gusto mong makipaglaro muna kinakali? Pantanggal stress ba? Napangiti ako sa sinabi niya. Sige ba? Para mapreskohan din ang utak ko. Magandang therapy din kasi ang mga cute na hayop. At naturalmente, pinagtuksohan na naman kami nang sabay kaming nagtungo ni Daria sa bahay niya. Napailing na lang ako. Pagdating sa bahay niya ay agad na tinawag ni Daria ang mga alaga nito. Parang nawala agad ang pagod ko nang makita ang nagkakagulong mga aso. Halos madapa na sa pagtatakbuhan ang mga iyon. Naupo lang ako sa isang maliit na bangko habang pinanunood na maglaro ang mga aso. Takbuhan ng takbuhan ang mga iyon hanggang sa tumakbo si Ginger at Titan sa may labahan. Natabig ng mga ito ang isang batya na may nakababad na damit. Tumapon ang laman noon at pinagkaguluhan ng mga aso. Napatayo ako upang awatin ang mga ito dahil baka masira ang mga damit ni Daria. Hanggang sa napansin kong mapula ang tubig na pinagbabaran at ang damit na pinag-aagawan ng mga aso ay may mantsa ng dugo. Hala, anong ginagawa? Uy! Kaagad na sinaway ni Daria ang mga alaga at inagaw ang damit na halos magkagutay-gutay na. Kinalama ko ang aking sarili kahit na nininervyos na ako sa iniisip ko. Anong nangyari sa damit mo? Bakit may dugo? Alanganing ngumiti ang babae. Monthly period ko kasi. Alam mo na. Tumango ako na may kaakibat ng ngiti. Tumingin ako sa relo ko at nagpaalam na aalis na. Sige, salamat ha. Sleep well. Matamis nitong pabaon. Hindi ko nagugustuhan ang tumatakbo sa utak ko. Palabas na ako ng bakuran niya nang sa hindi malamang kadahilanan na para bagay mayroong bumubulong sa akin na igawi ko raw ang mata ko sa puno ng malunggay. At sa pag-angat ko ng tingin
Animoy dinaanan ako ng aircon dahil nangilabot ako. Nakita ko roon sa puno na nakadapo ang ibong ilang gabi nang dumadalaw sa amin ni Jelly. Mabilis akong nagtungo kung saan nakaparada ang kotse ko at dumiretso na sa safe house. Pagsapit ng gabi ay alerto muli kaming nakabantay kay Jelly. Nakaabang na sa terrace si Aaron. Hinihintay kung darating ang ibon. Kami naman ni Luis ay nasa labas at naghihintay sa sigaw ni Jelly. Hindi naman kami nabigo. Mga 9:00 ay napansin ni Aaron ang ibon na dumapo na sa poste ng ilaw. Pre, hayo na ba yung ibon na sinasabi nyo? Itinuro pa niya. Iyan na yun. Sabi ko. Si ma'am, pakitingnan na lang. Tumayo na kami ni Luis para umakyat sa nakahandang hagdan paakyat sa bubong. Kabado man ay dahan-dahan pa rin kaming umakyat at sumilip sa bubungan. Nasa magkabilang side kami. Babarilin namin sa magkabilang direksyon ang aswang. Nang sumungaw ang ulo ko sa itaas ay nangilabot ako. Naroon at nakatuwad na naman nga ang babaeng payat. Buhaghag ang buhok, mahahaba ang mga braso at binti. Tila may kinukutkot ito sa yero. Parang binubutas. Abalang-abala ito sa ginagawa kaya hindi kami namamalayan. Nang akmang papuputokan na namin ito ni Luis ay biglang may humuni ng matinis sa may ulunan namin. Nawala kami sa focus at napatingala. Yung ibon umiikot sa itaas. Nang balingan namin ni Luis ang aswang ay nakatunghay na ito at gulat na nakamata sa akin. Gusto kong himatayin sa takot sa itsura nito. Napakaitim ng naglalangis nitong mukha. Ubod ng laki ang mga mata nito. Para din namang sa tao. Ngunit namumula ang dapat ay puti noon. Parang may sore eyes. Wala itong pangil. Ngunit napakahaba ng manipis nitong dila. Johan! Sigaw ni Luis mula sa kabila bago nagpaputok ng sunod-sunod. Nakita ko ang pagtilamsik ng dugo ng aswang bago ito tumili at lumundag ng mataas. Napayuko ako sa pangambang matamaan ng bala dahil sa direksyon ko nakatutok ang baril ni Luis. Hindi na namin alam kung saan bumagsak ang aswang. Tara na! Sigaw ko naman. May hinala ako kung saan didiretso ang aswang na iyon. Maya-maya nga ay tumunog ang cellphone ko. May text si Rodney. Kadarating lang ng bisita natin. Napangiti ako sa nabasa, bagaman nakadama rin ng kaunting kalungkutan. Tama nga ako ng hinala. Si Daria nga ang aswang. Iniwan ko na si Luis para samahan si Aaron sa pagbabantay kay Jelly. Bumalik ako sa lugar namin kung saan naroon si Rodney. Nakaantabay ito sa bahay ni Daria. Mga 5:00 pa lamang daw ay nagsarado na ng bakuran ang babae. Pinapasok nito ang mga alagang chihuahua. Naghintay si Rodney kung magbubukas ng ilaw si Daria, ngunit hindi nagliwanag ang mga salaming bintana nito. Lumipas ang ilang oras at tuluyang nagdilim ang kalangitan, subalit madilim pa rin daw sa bahay nito. Bandang 9:00 raw ay narinig nito ang tahulan ng mga aso sa loob. Pagkatapos ay tsaka nagliwanag ang buong kabahayan. Nagtagpo kami ni Rodney sa tindahan ni Aling Loleng. Anong balita, pre? Bungad nito. Nakaharap namin ni Luis yung aswang. Minutes bago ka nag-text. Sagot ko. Pare, paano kung nagkataon lang naman ang lahat? Malalaman natin. Halika na. Dali-dali kaming nagtungo sa bahay ni Daria. Buhay pa nga ang ilaw roon. Tinawag ko ito. Lumipas siguro ang may 5 minuto bago sumagot ang babae. May itatanong lang sana ako. Sabi ko. May katagalan din bago bumukas ang pinto at iluwa ang babae. Nakasuot ito ng malaking t-shirt na pantulog. Kasunod nito ang mga aso nang lumabas.
Akala mo ay puputok ang ribcage ko dahil sa kaba. Si Rodney naman ay dumikit na sa akin, nakakapit sa laylayan ng t-shirt ko. Kinakabahan din ang gago. Gabing-gabi na ha. Bakit ka napasugod? Tanong nito. Naroon lamang siya sa pinto at hindi lumalapit. Pwede bang pumasok saglit? May itatanong lang sana ako. Hindi tuminag sa may pinto ang babae. Gabi na kasi, Johan. Nag-iingat lang ako. May katwiran siya. Ganun ba? Sige, bukas na lang. Tatalikod na sana kami nang hilahin ni Rodney ang damit ko at may itinuro. May umaagos na dugo sa binti ni Daria at dinilaan iyon ng isa nitong alaga. Bumagsak ang pangako. Nagbago ang itsura ng aso. Ang maamong mukha nito bumalasik at naniningkit ang dapat ay malaki nitong mga mata. Biglang isinara ni Daria ang pinto. Napamura naman ako. Matyaga kaming naghintay ni Rodney na mag-umaga. Nasa loob lang kami ng kotse na nakaparada di kalayuan sa bahay nito. Hinihintay namin kung lalabas ng bahay nito ang babae. Pero bigo kami. Hanggang humapon at gumabi ay nanatiling sarado ang kabahayan nito. Nag-text na lang kami kina Luis at kinamusta ang kalagayan ni Jelly. Maayos naman daw ang babae. Pagsapit ng gabi ay inabangan namin kung tatawag sina Luis. Nakatulog na si Rodney at lahat ay wala namang balita. Kinabahan ako dahil baka nayayari na rin sina Luis kaya ako na mismo ang tumawag. Ayos lang naman daw ang lahat kahit ang ibon ay hindi na nagpakita. Hilong-hilo na ako sa puyat. Ikatlong gabi na iyon na hindi ako natutulog kahit gakurap. 4:00 ng madaling araw nang marinig kong nagtahulan ang mga alaga ni Daria. Nabuhay muli ang diwa ko dahil doon. Ginising ko si Rodney pero umungol lang ang tarantado kaya ako na lang ang bumaba ng sasakyan at lumapit sa bahay. Tutal, malapit nang magliwanag. Tinawag ko si Daria. Walang sumasagot. Tahulan lang ng tahulan ang mga alaga nito. Tinangka kong buksan ang gate at pumasok. Tumatawag pa rin ako. Paglapit ko sa pintuan ay napatakip ako sa ilong. Sobrang baho. Amoy bulok na karne na napakalansa. Kumatok ako. Si Johan to? Ilang sandali ang hinintay ko. Umaasa akong hindi ako aatakihin ng babae o ng mga alaga nito kung tama nga ang hinala namin. Magkaibigan naman kami. Sana ay paligtasin naman ako kung sakali. Napapitlag ako nang may bumagsak sa bandang kanan. Itinutok ko roon ang flashlight na dala ko. Yung ibon na parati naming nakikita. Bumagsak nang nakanganga at wala ng buhay. Muli kong binalingan ang pinto. Kumatok. Daria! Sa pagkakataong iyon ay bumukas na ang pinto at sumilip si Daria. Buhay na rin ang ilaw sa bahay nito. Halika, Johan. Buhaghag ang buhok nito at namumula ang mga mata. Katulad sa aswang na nakita ko. Ngunit mukhang hinang-hina na. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Lumapit ako rito. Pumasok sa bahay na sobrang baho at lansa. Hindi ako lumayo sa pinto. Hawak ko rin ang door handle at nakakatang sa hamba ang isa kong paa. Inilibot ko ang paningin sa buong kabahayan. Nakahiga sa sahig ang mga aso niya at tila nang hihina na rin. Anong nangyayari? Pabagsak na umupo ng sofa ang babae habang sapo ang tagiliran nitong nagkakaroon na ng markang mapula. Nakangiti itong bumaling sa akin. Alam kong alam mo na ang totoo. Anito. Kung ganun, bakit? Magkaibigan tayo, di ba?
Bakit mo gustong patayin ang amo ko? Ipinagtapat ni Daria ang lahat. Nagsiselos daw ito kay Jelly dahil noong umpisa ay inakala nitong nobya ko ang asawa ng aking amo. May damdamin daw siya para sa akin, pero manhid ako para madama iyon. Ang alaga raw nitong ibon ang nakakita kay Jelly. Iyon daw kasi ang tagahanap nito ng pagkain ng mga buntis. Nasisipsipin nito ang fetus. Samantala ang mga aso naman ang pinanggagalingan ng lakas nito. Kapag daw nasusugatan siya ay pinadidilaan nito sa mga aso iyon at agad na gumagaling. Ngunit ang tama ng bala na nagmula sa baril ni Luis nang nagdaang gabi ay hindi nakuhang pagalingin ng mga ito. Sa halip ay lalo pang lumubha ang sugat nito. Mukhang gawa raw sa pilak ang balang tumama sa kanya at ang resulta noon ay unti-unting panghihina. Pero mauunang mawawala ng hininga ang mga alaga nito bago ang mismong tinamaan ng bala. Ganon daw ang nangyayari bago tuluyang mamatay ang isang tiyuan na kagaya niya. Sana mapatawad mo ko, Johan. Wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Hindi kita sasaktan. May araw na nang lumabas ako sa bahay ni Daria. Nahihilo na si Rodney sa kakahanap sa akin. Hindi raw siya magkandatuto dahil baka napaano na ako. Natuturete na daw siya sa kakaisip kung anong parte ng katawan ko ang maaabutan niyang buo. Tarantado ang puta. Anong akala niya sa aswang? Buwaya? Namatay si Daria na inakala ng mga kapitbahay namin na ninakawan ito dahil sa nakitang tama ng bala sa tagiliran nito. Wala rin ang mga alaga nitong chihuahua na sa tansya nga ng mga kapitbahay namin ay siyang ninakaw para ibenta. Ang galing talaga ng mga kapitbahay namin. Kapitbahay na. Soko pa. Ang hindi nila alam ay inaabo ang mga aso nang mamatay si Daria. Ang weirdo lang ng karanasan kong iyon, pero pagkatapos naman ay nakatulog na ako ng matiwasay. Wala na kasing nang bubulabog kay Jelly. Binigyan pa ako ng bakasyon ni Sir Orly. Nang sa wakas ay isilang ang anak nila ay kinuha pa akong ninong. Tumaas din ang ranggo ko at hindi na lang basta bodyguard. Nagkaroon na rin ako ng sarili kong puhunan at tauhan. O bakit? Gulat ka ba? Siyempre, kailangan ko ng mga tauhan. Kailangan ko ng mga bodyguard. Mahirap makipagtransaksyon sa ibang sindikato, lalo na kung shabu at marijuana ang usapan.